defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, binubuo na mga abogado pawang mga dayuhan. Ibabalita po yan ni Madam Weng de la Fuente. Weng? Pawang dayuhan ang tatayong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na binubuo na nila ang defense team na pangunahan ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman. Bukod kay Kaufman, may ilang dayuhang abogado pa ang dadating sa The Hague para interviewin ni VP Sara para makasama sa legal counsel ng dating Pangulo. Hindi naman anya makakasama si Attorney Harry Roque kahit pa accredited ito ng ICC dahil kailangan pagtuunan nito ng pansin ang hiling na asylum sa the Netherlands. Inanunsyo rin ng Vice Presidente na magwi-withdraw na rin bilang counsel ni FPRRD si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa sandalian niyang mabuo ang defense team, uurong na si Medialdea dahil naisumano nilang pawang dayuhang may kasanayan sa ICC ang hahawak sa kaso. Nitong Martes ay isinugod din ng ambulansya sa isang ospital sa The Hague si Medialdea. Sa advisory naman ng Philippine Embassy sa the Netherlands, sinabi nitong bibisita kay dating Pangulong Duterte si Medialdea nang makaramdam ito ng sama ng pakiramdam. Minomonitor ng konsulado ang lagay ni Medialdea na ngayon ay sinamahan na rin ng kanyang ilang kaanak. Sa lagay naman ng kalusugan ng dating Pangulo, sinabi ni VP Sara na maayos ang kaniyang ama sa medical facility sa loob ng ICC Detention Center. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital, so hindi pa siguro siya all clear, base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam, sabi niya half-half daw, so hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Tuloy naman ang vigil at mga protesta ng mga supporters ng dating Pangulo at ng mga supporters ng biktima ng extrajudicial killings sa labas ng piitan sa The Hague. Sigaw ng mga Duterte supporters na pakawalan ito at ibalik sa Pilipinas, habang sigaw naman ng katarungan ang daing ng mga supporters ng EJK victims.